Naghihirap na daw si Diwata. Hindi na daw tinatao ang kanyang Paris overload. At naging mayabang na daw si Diwata ngayon. Dapat matuto tayong mag-adjust sa mga taong naglagay sa atin kung saan man tayo ngayon, kung ano man ang narating natin ngayon. Dahil kung wala sila, hindi natin maabot at makamit ang mga pangarap natin. Nang dahil sa mga taong nagpapapicture sa atin, dahil sa kanila, nagiging maayos ang ating negosyo. Dahil sila ang tumatangkilik at sumusuporta sa atin. Yung mga artista nga, kahit anong puyat at pagod nila, kapag nakaharap sila sa mga fans nila, nandoon pa rin yung ngiti. Hindi nila pinaparamdam ang pagod dahil sa mga fans nila, nandoon sila sa lugar kung saan man sila at anong narating nila. Lagi na lang ako ang binabantayan nila lang. Lagi na lang ako ang binabantayan nila lang. Dahil yan yung mga nagpa-picture sa atin, yung mga sumusuporta sa atin, yan ang naglagay sa atin kung ano man ang narating natin sa buhay. Kaya wala tayong karapatan na magreklamo. Kaya yung mga nagpapapicture sa atin, yung mga nagpapabati sa atin, respetuhin natin at huwag natin silang pilosopuhin. Bata, birthday ko ngayon, pabati naman ako. Lipas din niya, kuya. Paano kaya kung sila din na magsabi na, Diwata, lilipas din yan ang Paris overload mo, ang Paris overload. Paulit-ulit na itong sinasabi, pag dumating sa point na wala nang kumain sa parisan ko, it's okay. Maghanap ulit ng panibagong racket. Ganun talaga eh. Wala naman permanente sa mundo. Walang kasikatan na permanente. Walang kayamanan na permanente. So lahat po may hangganan. So good luck po sa atin. At syempre ako naman bilang isang may-ari ng Diwata Paris, ginagawa ko naman lahat para magtagumpay at ma-improve. Pero pag dumating sa point hanggang doon na lang, it's okay, wala namang problema. At least diba na-try ko yung dream ko sa buhay, yung pangarap natin. So sana ganun din kayo.